Yung masasabi ko kay Ardy, yung wala sa tatay dito, siya yung mismo kumontrol sa akin na sa totoo lang, yung ugali ko is galit po talaga ako. Minsan po, hindi ko makontrol yung galit ko. Talagang sinisigaw ko kapag minsan. Pero hindi ako nawawala sa sarili ko. Pero kapag nilalabas ko, parang nakakapagpagal ng loop sa akin. Tas ito sa atin, sinasabihin dito ko na, kaya to kasi, kaya may mga tamang ganyan sa tabi-tabi natin. Kasi araw na yun, kulang din kami sa payo. Parang isa lang yung words, parang sa sarili lang namin na salita yung kasi ito mga magulang namin, kung nangarangan, hindi pa kami nagkakabinan. Kami nilang di pa sabi doon, kaya ngayon lang nasabi ni tatay yung mga gusto ko marinig sa kanya, sa kapatid sa kanya kasi alam ko sobrang sipag niya. So magsusugal niya kasi si tatay kasi hindi po siya matapang, kaya si tatay gumawa siya ng paraan kung paano kami pero yun nga, nababangkrap sa ginagawa niya, kaya ganun. Nababangkrap. Opo. Okay. So ibig sabihin, Aljun, nung mga panahon wala yung tatay ninyo tapos si RJ ang nagko-comfort sa'yo, Opo. pagka halos hindi mo na makayanan, sinisigaw mo na lang yung galit mo Opo. para mabawasan yung bigat. Opo, para hindi ako makatulad ni nanay, ganun. So ibig sabihin, Aljun, dumating din yung point na parang nagagalit ka sa tatay mo nung time na wala siya. Sa totoo po, parang patulad ni RJ na sabi niya, dito muna tayo. Dapat tumayo na daw akong magulang kasi matanda na rin ako. Pero iniisip ko sa sarili ko, yung nga po, nahihiya pa akong gawin yung dapat gawin, ganun. Okay, at least unti-unti nagkakasama-sama na kayo, Yung mga nangyayari sa inyo ay isipin nyo na lang na parang pagsubok lang. Sinusubok lang kayo ng Panginoon para mas maging matatag pa kayo, okay? Para maging mas matibay pa, no? RJ, gaano ba kahirap mawala ang isang ama sa tabi? Mahirap po. Kaya sa mga ibang magulang diyan, alagaan niyo po yung mga anak niyo. Huwag niyong pabayaan. Kasi kahit na may disiplina ang anak niyo, kung napabayaan niyo, wala din. Mas maganda yung may magulang na andyan palagi sa tabi nyo. Kaya kayong mga anak din, mahalin nyo yung mga magulang nyo kahit gaano hirap kahit na dinidisiplina kayo. Minsan, madalas nasasaktan din ako sa mga nangyayari. Nakikita ko sa kanila pero nilalaban ko kasi naiintindihan ko din ang sitwasyon ng mga kapatid ko kung ano yung pinagdaanan nila mula pagkabata. Oh, ayan na. Magkasama na kayo? Aljun? RJ? Yes po. Iba yung itsura ni RJ, no? Sinong kamukha ni RJ? Dulot ng stress kasi yan. Ha? Dulot ng stress yan, kaya ganyan. Dulot ng stress. Pero ang gwapo eh. Opo. Mataba naman eh. Opo. Ano po siya, yung gamot niya po, ginagawa niya po yung tigyaw niya, pero bumabalik po. Bumabalik. Ano po, tulungan niya rin. Okay. Dulot ng stress talaga yan. Dulot ng stress. Pero, nag-iyakan na kami sa taas eh. Kaya nakikita ko sila. Nakita mo? Umiyak rin Kikita po. na, ang emosyon doon, sabi ko, ganito mangyayari, sabi ko sa isipan ko. Oh, na-psycho mo. Say ko, Hindi, sa totoo lang, talagang naawa ko at natouch ako sa story. pamamaraan ni RJ kung paano niya i-manage yung pamilya nyo, dahil nakita ko, sinabi nyo rin na siya talaga yung naghahanap buhay, nagpupursige, no? Tapos nung narinig ko yung sinabi ni RJ na syempre nagkaroon ng pagkukulang si tatay, pero sa yakapan pa lang is nasabi na ni RJ agad na pasensya ka na tay, ginawa ko lahat ng aking makakaya. Dumating na yung point na halos bumigay na rin ako, sabi niya. Kaya doon ako natouch talaga. Doon ako
nadurog yung puso ko bilang kapatid ninyo. Siya yung pumalit sa tatay nyo na gampanan yung tungkulin ni tatay. Pero nakakatas doon, siya pa rin yung nagsusori. Na sinabi niya halos bumigay na rin yung kanyang kaisipan. Saludo sa iyo, RJ. Matatag ka naman. Kaya mo yan. Sabi niya, inisip niya si nanay niya, nanay niyo. Kayo mga kapatid niya. Kaya bilip na bilip ako kay RJ, no? Huwag kang mag-alala, RJ. Magmula ngayon, hindi na alis ang iyong tatay. Opo. Tutulungan ka na niya. Lubos din po ako nagpapasalamat. Kasi dyan kayo palagi. RJ, Kahit sa ibang tao. RJ, gaano ba kahirap mawala ang isang ama sa tabi? Mahirap po. Kaya sa mga ibang magulang diyan, alagaan niyo po yung mga anak niyo. Huwag niyong pabayaan. Kasi kahit na may disiplina ang anak niyo, kung napabayaan niyo, wala din. Mas maganda yung may magulang na andyan palagi sa tabi niyo. Kaya kayong mga anak din, mahalin niyo yung mga magulang niyo kahit gaano hirap ang kahit na didisiplina kayo. Yun lamang po. Maraming salamat. Sa mga kapatid mo, anong mensahe mo sa mga kapatid mo? Sa mga kapatid ko, maraming salamat din dahil sila yung naging inspirasyon ko para tumatag din ako. Kaya na, minsan, madalas sasaktan din ako sa mga nangyayari. Nakikita ko sa kanila pero nilalaban ko kasi naiintindihan ko din ang sitwasyon ng mga kapatid ko kung ano yung pinagdaanan nila mula pagkabata. Napakabait mo, RJ. Saludo ako sa'yo. No? Saludo ako sa'yo. Alam kong mahal na mahal mo yung mga kapatid mo. Si John Paul umiyak. John Paul, anong masasabi mo kay Kuya RJ na wala yung tatay nyo, siya yung tumayong tatay? Maraming salamat kay RJ kasi siya po yung buhay sa amin. Siya hindi niya po kami minabayaan. Binigyan mo sa kami ng mga kasiyahan. Nagpapasalamat po ako dahil sa kanya dahil siya yung gumanap na naging tatay ko. Parang tatay ko na rin po siya. Ito talaga yung ito yung reality mga kababayan, mga kabarangay. Pagdating sa kaduluduluhan, magkakapatid pa rin magtutulungan, no? Gaya ng sinabi ni John Paul, salamat Kuya RJ kasi ikaw ang bumuhay sa amin. Ang galing ni RJ talaga. Okay ka lang, RJ? Kumain ka na ba? Hindi pa po, pero may pagkain po akong nakahanda doon na bigay ng isang hospital po. Oo. Iniwan ko muna yung panandalian kasi ngayon sabi nyo Oo. na nandito po kayo, kaya ayun, nagpaalam po ako ng kaunti. Okay, so hindi naman pwedeng matagal na mawala ka doon. Okay naman. Pwede naman po, pero dapat talaga nandun po kasi kailangan bantayan yung pasyente kung ano kailangan ng pasyente. Parang kami yung hanapin palagi. Parang ganun po. So nakakatulog ka naman na maayos. Opo. Itong mga nakaraan, hindi kasi sa mama ko tapos pag-iisip ko dito, pero naging maluwag din sa akin. Parang nakakatulog na rin ako ng ayos kasi nga ayun, nasusubaybayan niyo yung mga magulang papa ko tapos Noong una nahirapan ka, pero nung napapanood mo na nagiging okay na rin sa bahay, naging okay na rin sa iyo. opo. Okay. Tay, ito yung tanong ko sa iyo kanina na kung ano ang plano mo pagdating natin dito sa Baguio. Anong plano mo kay RJ? Kung papalitan nyo ba siya or ano? Ano ang desisyon po ninyo? Siyempre, alam ko si RJ pagod na din, pero nasa inyo pa rin yun. Kung sakali din, tingin ko ako din kasi may kasalanan din ako kay nanay ko. Gusto mo rin magbantay. Hindi ako magbantay para kay nanay kasi sa akin ang galing.
na ibig ko sabihin, nung kailangan nyo na may kadamayan, ako yung nilapitan ng nanay ko. May nagawa akong kasalanan kay nanay, nagtutok ako sa cellphone, nagkulang ako sa kanya. Yun ang dahilan, kaya na-depress ang nanay ko. Sinulan niya yung, wala siya makausap, na ako yung inasahan niya makakausap pero hindi ko siya kinausap. Pwedeng ako na marap sa kanya. Si John Paul, iyak nang iyak si John Paul. Ba't umiyak si John Paul? Sabi, parang bumabalik sa akin yung mga alala ko po na dati ko pong naging masaya po ako dahil kay RJ at siya po din rin na nagbigay ng cellphone na makapag-aral din po ako na maayos. Dahil sa kanya, salamat po talaga. Gaano kabait si Kuya RJ? Talagang po, sobrang bait-bait niya po talaga. Parang magulang na rin po. Yun na lang masasabi ko dahil wala akong masabing iba pa. Si Aljon, umiyak din si Aljon. Aljon, okay ka lang, ba't ka umiiyak? Yung masasabi ko kay Ardy, yung wala siya tatay dito. Siya yung mismo kumontrol sa akin na sa totoo lang, yung ugali ko is galit po talaga ako. Minsan po, hindi ko makontrol yung gali ko. Talagang sinisigaw ko kapag minsan. Pero hindi ako nawawala sa sarili ko. Pero kapag dinalabas ko, parang nakakapagpagal ng loob sa akin. Tas ito sa atin, sinasabihin dito ako na, kaya to kasi kaya may mga tamang ganyan sa tabi-tabi natin kasi nung araw na yun, kulang din kami sa payo, parang isa lang yung words, parang sa sarili lang namin na salita yung kasi ito mga magulang namin, kung nangarang hindi pa kami nagkakabinan. Kami nilang di pa namin sabi doon, kaya ngayon lang nasabi ni tatay yung gusto ko marinig sa kanya, sa kapatid sa kanya kasi alam ko sobrang sipag niya. So magsusugal niya kasi si tatay kasi hindi po siya matapang, kaya si tatay gumawa siya ng paraan kung paano kami pero yun nga, nababangkrap sa ginagawa niya kaya ganun. Nababangkrap. Opo. Okay. So ibig sabihin, Aljon, nung mga panahon wala yung tatay ninyo tapos si RJ ang nagko-comfort sa'yo, Opo. pagka halos hindi mo na makayanan, sinisigaw mo na lang yung galit mo Opo. para mabawasan yung bigat. Opo, para hindi ako makatulad ni nanay, ganun. So ibig sabihin, Aljon, dumating din yung point na parang nagagalit ka sa tatay mo nung time na wala siya. Sa totoo po, parang patulad ni Arjun na sabi niya, dito muna tayo. Dapat tumayo na daw akong magulang kasi matanda na rin ako. Pero iniisip ko sa sarili ko, yung nga po, nahihiya pa akong gawin yung dapat gawin, ganun. Okay, at least unti-unti nagkakasama-sama na kayo, Yung mga nangyayari sa inyo ay isipin nyo na lang na parang pagsubok lang. Sinusubok lang kayo ng Panginoon para mas maging matatag pa kayo, okay? Para maging mas matibay pa,